si Adan at si Eva? Nasa kanila na lahat eh. Paraiso nga ang tao sa Garden of Eden eh. Binigay na sa kanila lahat. Isa lang ang sinabing huwag yan. Pero sa inyo na lahat yan. Aba, hindi sila nakontento sa marami. Gusto yung hindi na para sa kanila. O, tingnan natin. Kwento ni Samson. Judge 14:1-2. Itong mga unang sablay niya. Samson went down to Timnah, where he saw one of the Philistine women. On his return, he told his father and mother, I saw in Timnah a woman, a Philistine. Away. Get her for me as a wife. Nakita niya? Gusto niya? Bigyan niyo sa akin yan. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Binata si Samson dito pero bakit hindi pwede? Tanong niyo bakit? The Torah. Wala pa silang Bible nun. But they already had the Torah. The first 5 books of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, and Numbers. Bawal sa kanila ang mag-asawa ng hindi Israelita. Bawal sa kanila ang mag-asawa ng foreigner. Ay, masyado namang discriminating yan. Malalaman nyo bakit. Pero eto muna tayo, balikan natin. Kahit yung nanay at tatay niya, sinabi sa kanya, wag, Samson, hindi pwede yun. His father and mother said to him, is there no woman among your kinsfolk or among your people that you must go and take a woman from the uncircumcised Philistines? But Samson answered his father, get her for me. She's the one I want. Stubborn talaga. Hindi walang paliwanag si Samson. Basta gusto ko siya. Sabi ng mga magulang niya, mga tapat sila sa utos ni Yahweh. Hindi pwede yan. Sabi ni Samson, wala akong pakialam. Basta kunin niyo siya sa akin. Para sa akin. O ngayon, balikan natin. Bakit bawal sa Torah ang mag-asawa sila na hindi Israelita, ng foreigner? O, pakinggan niyo. May practical din ayon sa atin yan. Sa Torah knew the power and influence of a wife. Sarila pa sa kanilang mga kwento. Ito. Tadaan! Ano sabi nila? Ano daw ang unang kasalanan ng tao? Ano daw ang unang kasalanan ni Adam? Tanong sa akin, ano? Ang kumain ng mansanas. Hindi nga mansanas yun eh. Ano? Sumuhay sa Diyos? Tanong nyo, anong unang kasalanan ng tao? Tanong nyo, ano? Nakinig sa asawa. Yan nga yung kwento, hindi ba? Bilang tingin ka sa asawa mo, sabi ko sa'yo, ha? Pero lang ito, pero may totoo. Malalaman niyo ko ba, yan ang hugot ng mga Israelita. Alam nila na ang lalaki noon, kahit nga ngayon, marupok sa mga kababaihan. Pag sinabi ni Eva na, bawal yan na, hindi mo ako mahal. Sige na! Patay tayo dyan. Pero ito ba? Mas sariwa sa kanila ito. Madalas nangyayari, pag yung Israelita nag-asawa ng foreigner, yung mga foreigner may ibang Diyos. Sila ang Diyos nila. Si Yahweh, ang tunay na Diyos. Pero pag nakakapag-asawa sila na iba ang Diyos na inaalay at sinasamba, sumasamba na rin sila dun sa Diyos na yun. Yun ang ayaw ni Yahweh. Sa Joshua pa lang pinag-usapan natin yan. Sample yan si Solomon. Si Solomon, pinakamatalino tao sa Biblia. Ang siya na, ang daming kwento, pinakamayaman, pinakamatalino, grabe. Pero alam niyo saan siya bumagsak? Sa mga asawa. Mga. Alam niyo ilan asawa ni Solomon? Ano rin ilan? 700. Wala pa yung mga concubines. 300. 1,000. 365 lang yung araw, dami 1,000 ng babae. Pero mo, grabe. Hindi mo na matatabihan yung sa loob na isang taon. Totoo yan. Read your Bible. I don't know if it's exaggeration, but